Sa video na ito pag-uusapan natin ang mga sikat na vlogger na nagdurusa sa nakakabahalang karamdaman na marahil ay hindi nyo pa alam. May ilan na naoperahan, may ilan na nakikipaglaban sa cancer at may ilan naman na muntik nang mamatay. Siguraduhin tapusin ang video at sabay nating alamin ang buong storya. Una sa ating listahan, Wamos Cruz. Si Wamos Cruz ay isang social media personality at content creator na kilala sa kanyang vlogs at online presence. Noong November 2025, sumailalim si Wamos Cruz sa isang surgery para sa hernia, isang kondisyon kung saan may abnormal na bukol o pag-angat ng organs sa banda ng tiyan dahil sa weak na muscle wall. Matapos ang operasyon, ibinahagi niya ang kanyang pasasalamat at sinabi na maayos na ang recovery niya. May mga report din na nagpa-undergo siya ng cataract surgery para ma-clear ang kanyang paningin dahil ang kanyang mga mata ay malabo lalo na sa gabi. Pangalawa, Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong ay isang kilalang Filipino cardiologist, health advocate at isa rin sa mga pinakamalaking content creator sa Pilipinas pagdating sa health advice at well-being tips. Noong 2024, ibinahagi ni Doc Willie na siya ay na-diagnose na may abdominal sarcoma, isang rare at aggressive na uri ng cancer. Ang tumor ay napakalaki at nagatago sa likod ng kanyang puso kaya't hindi pwedeng agad na alisin sa pamamagitan ng operasyon dahil sa dami ng blood vessels na nakapaligid dito. Ani Doc Willie, kung sa Pilipinas siya na-confine, posibleng patay na siya ngayon kaya mas pinili niya sa Singapore dahil alam niya ang gamutan doon. Paglalarawan pa ni Doc Willie, sobrang sakit ang kanyang nararamdaman na halos ikamatay niya na. Bagamat siya ay eksperto sa kalusugan, hindi nakaiwas si Willie sa cancer. Ivana Alawi. Noong 2024, nag-share si Ivana na malubhang health scare na halos ikamatay niya rin. Nanatili siya ng ilang araw sa ospital dahil sa isang medical condition na nag-umpisa sa kanyang ovaries kung saan doon nadiskubre na mayroon siyang polycystic ovary syndrome o PCOS. Ang komplikasyon ay nagresulta sa fluid build-up sa kanyang tiyan na umabot ng humigit kumulang 2 liters na nagtulak sa loob ng kanyang katawan at nagpahirap sa kanyang paghinga at paggalaw. Ibinahagi niya na sa unang 3 araw ay hindi siya nakagalaw at halos hindi makahinga dahil paraan niya siyang nalulunod kaya pinilit niyang magpa-ospital bago lumala. Ayon sa kanya, kung hindi siya nagpadala sa ospital sa mga oras na iyon, posibleng magkakaroon na ng malalang kondisyon. Glenda De La Cruz. Si Glenda De La Cruz o Miss Glenda ay isang entrepreneur na CEO ng Brilliant Skin Essentials, influencer at content creator na may malaki ring following sa TikTok, YouTube at Facebook. Sa likod ng kanyang mga ngiti at tagumpay, dumaan si Miss Glenda ng sunod-sunod at napakadelikadong pagsubok sa kalusugan na halos kumitil sa kanyang buhay. Ayon sa mga ibinahagi mismo ni Miss Glenda, siya ay ilang ulit nang na-ospital dahil sa malulubhang karamdaman tulad ng pneumonia, komplikasyon ng stroke at respiratory failure, isang kondisyon kung saan halos tumigil na ang maayos na paghinga ng katawan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaranas din siya ng blood clots sa utak at sa katawan, kabilang na ang deep vein thrombosis o DVT, isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng biglaang pagkamatay kapag hindi naagapan. May mga sandali na inamin ni Miss Glenda na halos sumuko na siya, lalo na nung sabay-sabay na umatake ang pneumonia, stroke at hirap sa paghinga. Ayon sa kanya, dumating siya sa punto na akala niya ay yun ang kanyang huling laban. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanghahawakan niya ang lakas na galing sa kanyang pamilya, mga mahal sa buhay at mga taong patuloy na nagdadasal para sa kanya. Pambansang Kulukoy. Kilalang social media personality at content creator si Joel Mundina sa tunay na buhay na masikat bilang Pambansang Kulukoy sa internet. Inamin mismo ni Pambansang Kulukoy na siya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa cancer at sumailalim sa chemotherapy para sa kanyang treatment. Iniuulat na ito ay hindi lamang isang simpleng sakit. Tumutukoy ito sa malubhang cancer, diagnosis at hindi lamang isang madaling laban. Nag-share din siya ng mga larawan sa ospital kasama ang kanyang mga anak. Ang eksaktong type ng cancer ay hindi binunyag, ngunit malinaw sa dokumentasyon na seryoso ang kalagayan at kinakailangan ng regular at intensive chemo sessions. Anong reaksyon ninyo dito sa mga content creators na dumanas ng matinding hamon sa kanilang buhay ang pagkakaroon ng malubhang mga karamdaman? Comment part 2 at gawa natin ng karugtong video na ito at kung may hindi ako nabanggit dito ng mga social media personalities na mayroon ding iniindang karamdaman, i-comment ninyo sa ating comment section.
Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel sa The Showbiz Caster. Maraming salamat po.